So good day everyone. I am Ariston John Joshua. So today we will be discussing the relational cultural theory or RCT and how it's helped us understand human behavior and emotional struggles through the case of Monica. Ang presentation na ito ay hindi lang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa mas malawak na idea na ang relationships, culture at social experiences ay hindi ay may malaking epekto sa kung papaano tayo mag-isip, kakaramdam at salamuha sa iba. So kadalasan kasi ang mindset kasi natin ay kaya ko to mag-isa or personal problem ko to. Pero sa relational cultural theory, hindi ganoon kasimple, no? So bilang tao, natural na sa atin ang nangangailangan ng connection. Like halimbawa, no? Isipin ninyo, kung may pinagdadaanan kayo, mas madali ba kapag may nakakausap kayo o kapag kinikim-kim nyo na lang? So kadalasan mas gumagaan ang pakiramdam kapag nakikinig at nakakaintindi. Pero kapag wala, mas lumalala yung stress at overthink na nangyayari sa atin. So in this discussion, we will be explore how connection become a source of growth and how this connection become a source of emotional pain using Monica as our guide. So, ang relational cultural theory ay nagsasabi na ang growth daw ay healing ng isang tao ay nangyayari sa pamamagitan daw ng relationship na hindi lang sa pagiging independent. Ibig sabihin, hindi lang sapat sabihin be strong o kayanin mo mag-isa. Dahil ang emotional well-being well-being natin rather ay deeply connected sa equal na relationship natin. So halimbawa, no, isipin natin, merong dalawang tao na pareho yung dumadaan na problema. Yung isa ay may supportive friends, family, habang yung isa naman wala, literal na zero, wala siyang karamay, no? Kahit pareho sila ng problem nila, mas mataas ang chance na makaka-recover agad yung may support system. No? Siyempre, meron siyang mapag-share ng kanyang thoughts, feelings, ano yung mga nararamdaman niya, no? So, ipinapakita nito na ang connection is not just a helpful, but it is essential. So, ayon sa relational cultural theory daw, no, maraming emotional problem tulad ng anxiety, depression, at low self-esteem ay nagmumula daw sa disconnection. So, halimbawa, no, merong isang estudyante na palaging hindi siya pinapansin ng kanyang classmates. So, dahil doon, maaaring magsimula na mag-isip yung estudyante na yun na like, hindi ako importante o may mali ba sa akin, no? Kahit hindi naman totoo. So, ang nagiging internal belief niya, kaya nagiging internal belief niya ito dahil nagiging repeated experience ng rejection or neglect. Si self-in relation theory ay nagsasabi na ang identity natin ay nagde-develop through a relationship. Hindi lang sino ako, kundi sino ako kapag kasama ko ang ibang tao. So, halimbawa, kung lumaki ka, no? Let's say, sabihin natin lumaki ka sa family na supportive at encouraging, mas magiging confident ka. Pero, kung lumaki ka sa environment na puno ng criticism o emotional neglect, maaaring mahirapan kang magtiwala o mag-express ng sarili mo, no? So, sa healthy relationship, meron tayong tinatawag na 5 good things. Una, yung sense of zest, no? Parang feeling mo energized ka kapag may meaningful interaction ka sa ibang tao, no? Or sa friends, family mo, or sa relatives, no? Pangalawa, yung clarity, mas naiintindihan mo yung sarili mo, no? Pangatlo, sense of worth, no? Nakakaramdam ka na mahalaga ka, importante ka sa kanila, no? Pang-apat,
productivity, mas nagiging motivated ka sa lahat ng bagay, no? At yung panghuli, yung desire for more connection. Gusto mo pang makipag connect or makipag-bond sa iba, no? Yun. So halimbawa, no, kapag nag-open up ka sa kaibigan mo at pinakinggan niya without judgment, no? Nararamdaman mo na gumagaan yung pakiramdam mo at mas nagiging clear yung thoughts mo. So mahalaga rin si RCT sa cultural at societal concept. So ang ibig sabihin nito, no, hindi lang personal choice ang behavior ng tao, naapektuhan din ang environment. Halimbawa, sa ilang family, hindi encourage ang pag-express ng emotion, kaya lumalaki ang isang tao na hindi siya marunong mag-open up, no? So sa ganitong paraan, nakikita natin ang struggles ng isang tao ay hindi lang sa sarili niyang karanasan, kasalanan rather, kundi resulta rin ng kanyang environment. So sa case ni Monica, no, si Monica ay 32 years old Latina woman na nagtatrabaho bilang cook at nakatira siya kasama ang kanyang partner. Lumaki si Monica sa family ng isang immigrant mula El Salvador na may traditional values at strict parenting and strong gender rules. Sa ganitong environment, no, maaaring natutunan din ni Monica ang pagiging expressive ay hindi acceptable. Kailangan niyang sundin yung expectation ng family kaysa sa sarili niyang desire. No, halimbawa gusto niyang mag-open up tungkol sa kanyang feelings pero sinasabihan siyang huwag kang masyadong emotional, no? Matututo siyang itago yung emotion niya rather. So dahil dito ang kanyang identity at way of relating to others ay nahubog ng kanyang upbringing. Pinapakita nito na mula pa lang sa pagka-childhood niya, may foundation na ng connection o disconnection na nabubuo. So, in the present time, no, si Monica ay nakakaranas siya ng loneliness at low self-esteem. So, nahihirapan siyang bumuo ng close relationship dahil pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan o tinatago ng hindi siya tanggap ng ibang tao. So, halimbawa kapag kausap siya o iniisip niya agad baka ma-judge ako, hindi ako tanggap. So dahil dito, pinipili niyang hindi lang mag-open up. No? Sa surface mukha okay siya, pero internally nakakaramdam siya ng isolation. Ito rin ang tinatawag sa meron ding tinatawag sa relational cultural theory na chronic disconnection, na kung saan ang tao daw ay paulit-ulit na nakakaranas ng emotional isolation. Ang problema dito, no, habang tumatagal mas nagiging normal na sa kanya ang pagiging disconnected. Kaya mas lalong nahihirapan siyang form ng meaningful relationship sa iba. Relational cultural theory merong tinatawag na strategies of disconnection na ginagamit ng isang tao para maiwasan ang emotional pain. Sa kaso ni Monica, kabilang dito ang withdraw at pagtatago ng tunay na feelings, no? Halimbawa, no, kapag may conflict o misunderstanding, no, imbes na i-express niya ang nararamdaman niya, mas pinipili niyang manahimik para maiwasan ang rejection. So sa short time na ito, nakakatulong ito dahil naiwasan niya ang discomfort. Pero in the long term, lalo siyang nagiging disconnected. Nagiging cycle ito. Nasasaktan siya, iwas siya, nawawalan siya ng connection at mas lalo siyang masasaktan. Halimbawa kung hindi siya mag-open up sa partner niya, sa friends niya, sa family niya, no? Hindi siya maintindihan ng nakapaligid sa kanya. Kaya lalong lumalalim yung emotional gap nila. So isa sa pinakamalagang aspect ay ang cultural identity ni Monica bilang isang light-skinned Latina. Minsan napagkakamalan siyang white na nagdudulot ng confusion at pakiramdam ng invincibility.
So halimbawa maaaring hindi siya fully tanggap na Latina community dahil sa kanyang appearance, pero hindi rin siya totally kabilang sa ibang cultural group. Dahil dito, nakakaramdam siya ng disconnection hindi lang sa ibang tao pati na rin sa kanyang sariling identity. So may conflict din siya sa pagitan ng expectation ng family at kanyang personal identity. Halimbawa gusto niyang maging independent at expressive, pero pakiramdam niya hindi ito tugma sa values ng kanyang pamilya, kaya ito yung nagdudulot ng internal struggles at emotional tension sa kanya. So meron din tayong tinatawag na central relational paradox. Ang central relational paradox ay nagsasabi na ang isang tao ay may desire na makipag-connect pero natatakot din siyang masaktan. Ito ay malinaw na makikita sa behavior ni Monica, no? So halimbawa gusto niyang magkaroon ng close relationship, pero kapag may opportunity siya na mag-open up, umaatras siya dahil takot siya ma-judge, no? Ma-reject. Dahil dito, hindi natutuloy ang connection at mas lalo siyang nakakaramdam ng loneliness. Ito rin yung isang self-reinforcing cycle. Habang mas umiiwas siya, mas lalong tumitibay ang belief niya na hindi siya maiintindihan kahit hindi niya binibigyan ng chance ang ibang tao na patunayan ang kabaligtaran. So sa RCT, ang therapy ay isang healing relationship. Ang therapist ay nagbibigay ng safe, empathic at non-judgment space kung saan maaring mag-open up ang client. Halimbawa kapag sinabi ni Monica na pakiramdam niya ay walang nakakaintindi sa kanya, ang therapist ay nagbibigay agad ng solution kundi magva-validate ng kanyang feelings. So dahil dito nakakaramdam si Monica na may nakikinig at nakakaintindi sa kanya. So sa isang bagong experience siya para sa kanya. So sa pamamagitan ng ganitong relationship, so unti-unting natututo at nagtitiwala at mag-open up na nagiging foundation ng kanyang healing process, no? So sa therapy, nagkakaroon siya ng positive changes. Si Monica, mas nagiging confident siya, mas na-appreciate niya ang kanyang self-worth as naging open up na siya sa relationship. Halimbawa, mas kaya na niyang ipahayag yung kanyang feelings sa partner niya at hindi na siya agad nagwi-withdraw. Isa sa pinakamahalagang realization niya ay ang kanyang struggle ay hindi lang personal weaknesses, kundi influence ng kanyang past experience at environment. Dahil dito nabawasan ang kanyang self-blame at mas naging compassionate siya sa sarili niya. So in conclusion, no, pinapakita dito na ang relational cultural theory ay ang connection ay mahalaga sa emotional well-being, habang ang disconnection naman ay maaaring magdudulot ng psychological stress. So sa case ni Monica, pinapakita dito kung paano ang family, culture at social experiences niya ay nakakaapekto sa isang tao. So pinapaalala ni RCT na bilang tao, no, hindi natin kailangan harapin ang lahat mag-isa. Sa pamamagitan ng meaningful, healthy relationship, mas magiging buo ang ating pagkatao. So maraming salamat po sa pakikinig. I hope this discussion helped us understand how important relationship are shaping who we are, no? Kung may mga katanungan pa po kayo, pwede nyo pong i-comment sa chat box or sa message box, no? Thank you po.